sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit, magsiawit, magsiawit sa Panginoon, sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Gusto natin ang mga nagpapamisa at ang mga kasama natin ngayon sa misa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-aalala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, maawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginugunita namin ng may pananampalataya at pagkamahal sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib ng sekta ng mga Saduceo. Kaya kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito. Sumunod naman ang mga apostol. Kaya't nang magbubukang liliwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nila ang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Pinakuha nila sa bilangguan ang mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po namin na nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at ang kapitan ng mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit may dumating at nagbalita sa kanila, ang mga lalaking ikinulong ninyo ay naroon sa templo at nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas
dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag, sa kanya inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos, nawala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat dinabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya at naligtas ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang ligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga taong dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw, at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon, nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang sa palagay ko ay pinakasikat na bersikulo. Malimit po itong i-quote ng kahit sino mga preachers, minsan kahit ng mga ordinaryong tao. Madalas po itong makita sa mga billboards, sa mga advertisements, pati na sa mga caps, sa mga t-shirt, sa mga sasakyan, sa mga accessories. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that whoever believes in Him might not perish, but might have eternal life. Ganun na lamang kamahal o ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At alam na po natin, obvious naman ang dahilan ng pagiging sikat ng Bible verse na yan, because this is about God's tremendous love for us. Sabi nga for God so loved the world, para bang so very much, ay, walang katulad. Yun nga lamang po, pwede po nating ma-miss ang pinaka-sinasabi ng Bible verse na ito kung hindi po natin itutuloy sa iba pang mga katabing bersikulo. Katulad na lamang po ng verse 18
ng John 3 na nagsasabing, hindi hinahatulang maparusahan ng nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Pamilyar po ba kayo sa bersikulong ito? Hindi, di ba? Bagamat, iisa lang, verse lang po ang pagitan ng bersikulong ito sa John 3:16, which basically means magkarugtong silang dalawa. Iisa nang tinutumbok ang dalawa. Nagko-complement silang dalawa. And so, bakit tila inuumit natin sa John 3:16 yung John 3:18? Dahil ba parang kinokontra nito ang favorite nating bersikulo? Well, I don't think so. Hindi po pwedeng kontrahin ng Diyos ang sarili niya sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Ang katotohanan ay hindi nagbabago. God won't say one thing and then suddenly say another thing. Kaya't hindi po magkukontra ang verses 16 at 18 dito ng John 3. Sa halip, nagko-complement po sila gaya ng sabi ko kanina. Sapagkat ang basic na sinasabi nito sa atin ay gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Pero katulad din ng sinasabi, even sa John 3:16, dapat nating sampalatayanan ng anak. Gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero kung hindi natin tatanggapin ang pag-ibig na ito, hindi parang wala din. Parang isang gamot na napakabisa at siguradong makapagpapagaling. Pero paano ka naman gagaling kung hindi mo ito ite-take o iinumin? Parang isang sabon na napakabango at siguradong nakapagpapalinis. Pero paano ka naman babango at lilinis kung hindi mo naman ito gagamitin? Parang yung nakaraang outing naming mga pare. Salamat kina Bishop Dennis, Bishop Bart, Father Boyong, Father Bobby, at Dudes ng Subic. Sapagkat sinatalaga nila para maging masaya ang aming gathering. Wala na kaming babayaran. Pari na lang, kami na lang ang kulang. Pagpuntan lang namin ang kulang. So, kahit gaano kaganda ang preparation nila kung hindi naman kami pupunta, di ba? Paano naming mararanasan ang kaligayahang makasama ang buong kaparian ng Bulacan? You see, God's love is unconditional. Sabi nga po ni San Pablo, wala tayong ginawa para i-deserve ito sapagkat minahal tayo ng Diyos samantalang makasalanan pa tayo. Kaya ito ay maliwanag na isang regalo. Pero tulad po ng ibang regalo, lahat ng regalo, kailangan po nating tanggapin ang regalong ito. Ang regalong ito ay obviously para sa lahat. Kaya nga, for God so loves the world. Not the already holy world. Not the already perfect world. Not the already converted world. But the world na makasalanan. But the world that is unholy. But the world that is not yet converted. So mahal ng Diyos lahat tayo kahit ang pinakamakasalanan ng tao. Pero kung hindi po natin tatanggapin nga ang pagmamahal na yan, kung hindi natin ma-appreciate ang pagmamahal na yan, kung hindi natin pahalagaan ang pagmamahal na yan, anong magiging kabuluhan yan sa ating buhay? Sayang lang. Parang kayong mga magulang, nagagawin at ibibigay ang lahat para sa inyong mga anak. Dakilang pagmamahal ng isang ina, dakilang pagmamahal ng isang ama, pero may magagawa ba ang dakilang pagmamahal na yan? Kung hindi papahalagahan ng inyong anak, kung sa kabila ng dakilang pagmamahal ninyo ay magluloko pa rin sila, susuway pa rin sila sa inyo, sisirain pa rin nilang buhay nila, magbibisyo pa rin sila, lalapastanganin pa rin kayo, lalayo pa rin sa inyo, may magagawa ba ang dakilang pagmamahal? Di ba wala? Sapagkat ang pagmamahal ay hindi pwedeng maipuwersa sa minamahal. Dapat itong kusang tanggapin ng pinag-aalayan ng pagmamahal. Ganon din ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin, lalo pat may kalayaan tayo at iginagalang ng Diyos ito. Gaano man kadakilang kanyang pagmamahal, wala siyang magagawa kung pipiliin pa rin natin ang patuloy magkasala. Ayun din naman, gaano man kadakilang ang pagmamahal niya sa atin, sa gitna ng mga problemang pinagdaraan natin, wala siyang magagawa. Kung ang mas pipiliin natin ay ang mawala ng pag-asa o ang lumayo sa Kanya, kaysa ang patuloy na magtiwala at kumapit sa Kanya. Tandaan po natin na kahit si Judas ay nagkasala sa anak ng Diyos, ay pinalibutan pa rin siya ng grasya ng Diyos. Kaya nga siya nakonsensya sa kanyang pagkakasala. Yun nga lang, sa halip na magbalik loob sa Diyos talaga, ay mas pinili niyang kitilin ang buhay niya. And so, we can be in the midst of all graces, but still sin. We can be surrounded by light, but still choose darkness. But of course, sasabihin po natin we are choosing light over darkness, we are choosing grace over sin. Kaya lang, ang buhay po natin ang magiging patunay nito. Obvious ba sa ating buhay that we are choosing grace, that we are choosing light? Kung makasalanan pa rin tayo, kung bastos pa rin tayo, kung makamundo pa rin tayo, kung puno pa rin ng galit at hinanakit ang puso natin, kung nawawalan pa rin tayo madalas ng pananampalataya sa Diyos, malaki pong indikasyon ito na sinasayang natin ang pagmamahal ng Diyos sa atin.
Sapagkat kung talagang na-appreciate natin ang pagmamahal niya, hindi natin maatim na mamuhay pa rin sa kasalanan at sa kawalang pananampalataya natin. Whether we accept it or not, ang pagmamahal ng Diyos ay sinasayang natin. Hindi in a sense na ito'y nawawala. Nandiyan yan. Pero hindi natin napapakinabangan. So, tayo lang ang nagsasayang. Sa atin ito nawawala ng kabuluhan. Kahit sa totoo lang, hindi nawawala yan. And so in the end, wala tayong ibang sisihin, kundi ating sarili lamang. Huwag naman po sanang umabot sa ganyan. Pahalagahan po natin habang maaga ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa atin upang ito'y magkaroon ng ibayong bunga sa buhay natin. Gayon din ang pagmamahal ng mga magulang natin, ang pagmamahal ng asawa mo sa iyo, ang pagmamahal ng mga taong tunay nagmamalasakit sa iyo. Huwag mong sasayangin yon. Huwag mong sasayangin yon. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may Walang imposible. magagawa Ako'y matutulungan niya. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung may magagawa ang Diyos. Alam kong tiringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong tiringhin ng Diyos ang samo ko sapagkat alam niya ang kalagayan. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong tiringhin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagmamahal mo. Tulungan mo po ako na ma-appreciate ito ng totohanan. Ng totohanan sapagkat sinasabi ko namang na-appreciate ko pero hindi ko talaga na ipapakita sa buhay ko dahil kung talagang na-appreciate ko, mahihiya, matatakot, maaalangan akong saktan ka sa pamamagitan ng mga kasalanan ko, lalong-lalo na yung mga mabibigat, yung mga hindi ko pa rin tinatalikuran, yung alam kong kapag ginagawa ko ay napapapikit ka, nasasaktan ko ang puso mo, imposibleng mahal kita kung patuloy kong gagawin ito. Tulungan mo po ako, Panginoon, na ma-appreciate ang pagmamahal. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Siya ay muling babalik sa atin. Gayon din naman nasasaktan ng Panginoon kapag tayo nawawala ng pag-asa dahil nagbibigay naman siya talaga ng grasya. Hallelujah! Naunahan lamang tayo ng takot, ng pag-aalala, nagpapauna lang tayo. Unahin natin ang pananampalataya. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin ng pananampalataya na mayroong magandang mangyayari sa atin. Maaaring matagal, maaaring mahirap, pero mayroong mangyayari maganda sa atin. Sapagkat hindi sisipayugin ng Panginoon ang pananampalataya ng taong nakaka-appreciate ng pagmamahal niya, ng taong naniniwala sa pagmamahal niya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi lang ang buong mundo, kundi ikaw. Ikaw mismo. Mahal na mahal ka ng Diyos. Sana, kapatid, mas paniwalaan mo ito. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo, na para ng sa unang-una, ngayon na magpakailanman at magpas sa walang hanggan. Amen.
tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay, mula sa mga baging ng kinumpol na ubas, inaning mga bunga, ang katas ay naging alak, pinagpaguran ng lipat ng kamay, at ang pawis na sano'y dudukal, tanging sa iyo lamang inialay. Sa gisag na walang kapantay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ginagawang patuloy na pagsakip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya, asama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal, upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus, ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya din naman nang matapos ng hapunan, nawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pagkalala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya, Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniali namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Igdasal natin ang ating mga kakilalang yumawa. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat
na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos, si San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, panalang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa kusot, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag kang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala
na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Hulihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang ang bunga masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong matulungan. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up
hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain.